Kumusta mga kabayan? Nandito tayo sa West Philippine Sea at nandito rin tayo sa Pacific Ocean. Pero ang announcement natin ay related sa pabasa, pamana at basbas. Pwede na uli mag-order ng ating PPB at mapapansin nyo mga kabayan, may dalawang choices na kayo sa pamana. Pwedeng ethnic version at pwedeng gold version. Ang pabasa, pamana, basbas, paliwanag natin na mabilis lang. Pabasa, magkakaroon ng readings sa iyong pangalan. Babasahin ko anong kapalaran mo at kung paano ito makakatulong sa iyo. Pangalawa, pamana, batay sa pabasa mo, bibigyan ka ng pamana gamit na kailangan mo. Kung kailangan mo ng depensa espiritual, karagdagang swerte, yon ang ibibigay pero depende yon sa pabasa. At ang basbas, basbas sa iyong pangalan, depensa sa lahat ng uri ng sumpa, spiritual na depensa mga kabayan ko. Again, available na yan. Pwede na kayo mag-order. I-visit nyo lang ang www.likamerchandise.com. Kumuha na kayo mga kabayan kasi 1 month preparation yan. Kapag nag-order ka ngayon, kailangan mo magantay ng 1 month bago dumating ang pabasa, pamana at basbas. Ito ay specific na gamit na para sa'yo lang. Check out na kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Bindoy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Masbate. Mang Besyo, sigurado po ba kayong kaya niyong pagalingin ang apo ko? Wika ni Mang Nestor. Walang sakit ang apo mo, Nestor. Isang tikbalang ang pilit na kumukuha sa kanya. Hindi kaya ng kaluluwa ng apo mo ang presensya ng tikbalang, kaya siya nagkakaganyan. Tugon ni Mang Bensyo. Ano po maaari nating gawin, Manong? Kailangang hanapin ang may gawa nito sa kanya at kausapin. Kaso nga lang medyo mahirap ang gagawin. Nangangailangan nito ng isa pang tao na pwede nating pasapian. Papasabihan. Hindi ba pwedeng isa sa mga tao nandito? Hindi, Nestor. Maaaring ikamatay ng pangkaraniwang tao ang gagawin natin. Kaya ang kailangan ko, ang taong may karanasan. Bindoy, nasa ang manong rigor mo? Hindi ko po alam, Lolo eh. Umalis po kaninang umaga, hindi pa umuwi. Ay nako, alam niyang sobrang daming gagawin eh. Bakit pa ngayon naisipang maglakwat siya? Hala sige hanapin mo nga, baka nasa paligid lang yan. Nang mga sandaling ito, nasa kalagitnaan ng gamutan si Mang Bensyo, kilala sa kanilang bayan bilang mahusay na albularyo. Madalas itong lapitan hindi lang ng mga kababaryo, kundi maging ng mga taga-karatig bayan. May dalawang apo, si Bindoy, 12 taong gulang, at si Rigor ng mga sandaling iyon, isang ganap na antingero. Sa edad na 25, mahusay na si Rigor sa mga dasal, pangkumbate at pamparusa. Kaya naman sa tuwing may engkwentro ang Lolo Bensyo na mga nilalang na kailangan parusahan, si Rigor ang tinatawag nito. Kaso nga lang may katigasan ang ulo ni Rigor. Madalas wala sa bahay. Kung hindi sa pasugalan, nakatambay ito sa sabungan. Hindi para magsugal, kundi para mambasag ng mga tangan ng mga sugarol. Kaya marami itong kaaway, lalo na sa mga kapwa antingero. Paminsan, may pangkat na mga naghahanap ng kayamanan ang lumapit sa kanila upang humingi ng tulong sa paghahanap. Dahil kilalang albularyo si Mang Bensyo, sa kanya lumapit ang mga ito. Nagkataong naroon si Rigor. Tinanggihan ng matanda ang alok na trabaho dahil hindi ito sang-ayon sa mga gusto nilang ipagawa. Nakaisip si Rigor ng plano para madala ang mga tao. Pagdating sa kagubatan, imbis na tumawag ng gabay na engkanto, bantay na tamawo ang tinawag ni Rigor, dahilan para mapahamak ang grupo. Nang makita nila ang nilalang, nagsipagtakbuhan ang mga ito. Samantalang si Rigor naman, nagpagulong-gulong sa lupa kakatawa. Pero sa kabila ng kalokohan,
May mabuting puso ang binata na kailanman hindi tumatanggi sa mga taong nangangailangan ng higit na tulong. Natagpuan ni Bindoy si Rigor, nanonood sa mga nagsusugal. Kagaya ng dati, nag-aabang sa mga taong may tangan. Manong Rigor, pinapatawag po kayo ni Tatang Bensyo. Bilisan niyo daw po. May nangangailangan ng tulong niyo eh. Ano ba naman yan? Alam nang may ginagawa yung tao. Sige na, susunod na ako. O sige po, sasabihin ko na lang kay Tatang Bensyo na abala pa kayo sa pagsusugal. Uy, Bindoy! Sandali lang, ito na. Sasama na nga eh. Huwag ka sana maingay kay tatang ha. Mamaya sabunin na naman ako nun eh. Hindi lang sabon, babanlawan ka pa. Pag-uusap ng dalawa. Habang nasa daan pauwi, ipinaliwanag ni Bindoy ang dahilan kung bakit siya pinatawag ng matanda. Nang marinig ni Rigor ang dahilan, dali-dali itong naglakad na tila biglang nabuhayan. Pagdating sa tahanan, diretsong pinunta ng binata ang dalagang pasyente. Bakit ba kasi ang ganda mo eh? Yan tuloy natipuan ka ng mambabarang. Teka, kanino bang anak to? Tanong ni Rigor. Kagad tumayo ang lolo ng pasyente. Apo ko ang dalagang yan. Teka, sino ka ba? Siya naman ang apo kong si Rigor. O ikaw, ano ba sa palagay mo ang ginagawa mong bata ka? Alam mong may mga pasyente tayo, di ba? Bakit ka? Kaya mo bang matunto ng kinaroroonan ng tikbalang na gumagambala sa kanya? Oo. Ang totoo niyan, alam ko kung saan ang tirahan ng sinasabi kong tikbalang. Ito ay matatagpuan sa mismong likod ng tahanan nila Nestor. Kung ganon, ano pa ang ginagawa natin dito? Tara na, Manong Nestor. Puntahan natin ang walang hiyang tikbalang. Hindi na nakapagsalita pa si Mang Nestor. Sinundan nito ang binata. Sinamahan sa sinasabing lugar ni Mang Bensyo. Pagkarating doon, kumuha ng asin ng binata, direktang isinaboy sa paligid ng puno. Isa itong malaking puno ng duwat na tinatayang nasa mahigit 50 taon nang nabubuhay. Mukhang tama nga ang hinala ko. Nasa punong yan ang tikbalang na nagkakagusto sa apo mo, Mang Nestor. Paano mong nasabi? Palagi namang inaakyat ng mga bata ang punong yan. Wala pa namang napahamak. Hindi porket inaakyat ng mga tao o pinaglalaroan ng mga bata, hindi na tinitirahan ng mga engkanto. Maaaring hindi naman malaking problema sa kanila ang mga bata o hindi kaya nananahimik lang sila upang hindi malaman ng mga taong may nakatira sa puno. At isa pa, ang puno ng duwat nabubuhay lang sa loob ng mahigit 20 taon. Mahaba na ang 30. Ganun po ba, Mang Bensyo? O siya, kayo na po ang bahala. Manong, maaari bang dito ako matulog ngayong gabi? Aba teka, parang iba yata ang iniisip mong bata ka. Napaghahalataan ka talaga, Mang Nestor. Pwede ba? Kung ano man ang nasa isip mo, hindi yun ang plano ko. Mamayang gabi ko makikipagtuos sa kanya, yung walang ibang tao sa paligid. Masyadong delikado ang gusto mong gawin. Lalabanan mo ang tikbalang sa sariling teritoryo. Nababaliw ka na ba? Wala ka bang tiwala sa akin, tatang? Sabihin mo nga, ilang kapre na ba ang pinalayas ko sa baryo? Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Nestor, tayo na. Hayaan na natin si Rigor sa gusto niyang gawin. Naglakad palayo sa puno ang dalawang matanda. Nakasunod naman si Bindoy sa kanila habang pinapakinggan ang usapan ng mga ito. Makulit lang at parang walang modo kung magsalita si Rigor. Pero ako na mismo magpapatunay ng kahusayan niya, Nestor. Tama ang sinabi niya kanina. Wala pang engkantong nanalo sa kanya. Kinagabihan, pinunta naman ni Bindoy ang pinsan. Nakaupo ito sa puno ng duwat habang hawak ang patalim na gawa sa binsol ng pagi. Nagtago ang paslit upang hindi makita ni Rigor na naroon siya. Ilang sandali pa, nagtipon ang napakaraming alitaptap sa paligid.
Alam ni Bindoy na anumang oras lalabas na ang tikbalang. Lumaki si Bindoy sa piling ng isang manggagamot, kaya alam niya ang mga palatandaang iyon. At sa murang kaisipan, nagsanay na ito sa panggagamot. Pero hindi pa pinahihintulutan ni Lolo Bencio na humawak ng pasyente dahil maaaring hindi pa kayanin. Matyagang nag-antay si Bindoy sa paglabas ng tikbalang hanggang sa makarinig ng yapak na mga kabayo. Kasunod, malakas na halinghing mula mismo sa puno kung saan nakaupo si Rigor. Nag-angat ng tingin ng binata at nakita ni Bindoy ang kakaibang ngiti ng pinsan. Sa wakas, nagpakita ka na din. Kaso paano kang lalabas sa bahay mo? Punong-puno ng patibong ang paligid ng puno. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa paligid ng tahanan ko? Wika ng tikbalang. Nagawa na nitong buksan ng lagusan, ngunit hindi ito makalabas dahil na din sa asing sinaboy ng binata sa paligid ng puno. Malaking problema ang naidulot mo sa pamilya ng bahay na ito. Ano bang gusto mo? Sino ka para tanungin ako ng ganyan? Huwag kang mangingialam, mortal. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo. Di magpakilala ka. Ang pangalan ko ay Agos, prinsipe ng mga tikbalang sa teritoryong ito. Sa oras na malaman ng aking ama ang ginawa mo, siguradong hindi ka na mabubuhay. Mukhang ako yata ang hindi mo nakikilala, kaibigan. Ganito, bibigyan kita ng isang patas na kasunduan. Lubayan mo ang dalagang nakatira sa bahay na ito. Hindi kita papatayin. Hindi mo nga talaga alam kung sino ang binabangga mo. Paano kung ayoko? Tumayo si Rigor. Hinarap ang tikbalang. Magtiwala ka sa akin, kaibigan. Alam ko ang ginagawa ko. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Sa tingin mo, hahamunin ba kita kung wala akong sapat na kakayahan? Masyado kang hambog. Pakawalan mo ako. Magtutuos tayo. Bakit hindi mo subukang umalis dyan sa tahanan mo? Kung talagang malakas ka, gaya ng sinasabi mo. Hindi makapaniwala si Bindoy. Natahasang hinamon ni Rigor ang tikbalang. Ngunit nakita nito na walang laban ang nilalang dahil sa ginawang patibong ng pinsan. O ano? Mag-uusap na lang ba tayo dito? Ano ba ang gusto mong mangyari? Lubayan mo ang dalagang nakatira sa bahay na ito. Nang sa ganun, walang mangyaring masama sa inyo. Hindi ko gagawin ang gusto mong mangyari. At sino ka para utusan ako? Di manigas ka dyan sa loob ng tahanan mo. Akmang aalis na sana si Rigor nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumawa ng malakas ang tikbalang dahil alam niya makakaalis na siya sa lugar. Naanod ng tubig ang asin na nilagay ng binata. Tignan natin ngayon kung hanggang saan ang hindi na naituloy ng tikbalang ang sasabihin. Biglang napunta si Rigor sa kanyang likod. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, kahit kailan, wala pang nilalang ang nakatalo sa akin? Wika ni Rigor habang nakatutok sa leeg ng tikbalang ang punyal na gawa sa binsol ng pagi. Kinakatakutan nito ng halos lahat ng lamang lupa dahil sa taglay na kamandag na maaaring pumatay kahit ng pinakamalakas na engkanto. Sa oras na mapatay mo ko, mortal, siguradong hindi ka titigilan ng aking ama. Pati ang mga kaanak mo, maging ang malapit sa'yo, madadamay. Huwag kang mag-alala, handa ako sa mangyayari. Wika ng binata, sabay tarak ng punyalas sa leeg ng tikbalang. Bago pa man malagutan ng hininga, pinutol na ng binata ang gintong buhok.
bilang patunay na nagawa niyang patayin ang isang maharlikang tikbalang. Itinago niya ang buhok sa isang itim na supot. Matapos ay naglakad papasok ng bahay nila Mang Nestor. Sinundan naman ito ni Bindoy. O Bindoy, nandito ka rin pala. Saan ka nang galing at bakit parang basang-basa ka? Kakarating ko lang. Nabutan ako ng ulan eh. Inutusan kasi ko ni Lolo na tignan ng kalagayan mo. Huwag kang mag-alala. Tapos na ang tikbalang na gumagambala sa pasyente. Eto, dalhin mo sa kanya. Mauna ka na. Kakausapin ko pa si Mang Nestor. Dali-daling bumalik si Bindoy sa kanilang tahanan. Ibinalita kay Mang Nestor ang nangyari. Inaasahan na ng matanda ang tagumpay ni Rigor. Ngunit nag-aalala ito nang malaman na napatay ng apo, isang maharlikang tikbalang. Nasaan ang manong Rigor mo? Kakausapin niya daw po si Mang Nestor pero papauwi na din yun. Sige na. Magpalit ka na ng damit at magpahinga. Ako na mag-aantay sa kanya. Alam na ni Bindoy na seryoso ang sitwasyon, kaya pinili nitong manatiling gising. Ilang sandali nga ay dumating si Rigor na kaagad namang kinausap ng matanda. Rigor, alam mo ba yung gulo na pinasok mo? Alam ko, Lolo. Pero yun lang ang paraan para pigilan niya ang apo ni Mang Nestor. Hindi lang yon ang paraan. Alam mo yan, Rigor. Pero pinili mo pa rin ang karahasan. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip mong bata ka. Mataas naman ang potensyal mo pero ginagamit mo sa maling pamamaraan. Walang mali sa ginawa ko, Lolo. At kung bibigyan ng pagkakataon, kahit ilang beses papatay ako ng maharlikang tikbalang. Gera ang dinala mo sa mundong ito, Rigor. Isang malaking gulo. Handa akong lumaban, Lo. At kahit mag-isa lang ako, hindi ko sila uurungan. Matapos magsalita, kaagad na ding pumasok sa silid ng binata at hindi na muling lumabas. Kinabukasan maagang nagising si Bindoy para gawin ang mga gawaing bahay. Nakita nito si Rigor na nagsisibak ng kahoy. Tapos na ang tungkulin ng mga sandaling yun, kaya tinulungan nito ang pinsan. Habang patuloy na nagsisibak ng mga sanga, hinahakot naman ito ni Bindoy papunta sa bilaran. Nagawang tapusin ng magpinsan ang gawain bago pa man sila tawagin ni Tatang Bensyo para mag-agahan. Napansin ni Bindoy na walang umiimik sa dalawa tungkol sa pangyayari. Hindi rin nagsalita ang paslit kahit pa narinig nito ang lahat. Matapos kumain, hindi umalis si Rigor. Dati pagkatapos kumain ay aalis na ito at minsan gabi nang babalik. Kaya alam ni Bindoy na may seryosong magaganap ng araw na yun. Naupo si Bindoy sa lilim ng punong mangga at doon naglaro ng kanyang trumpo. Napansin siya ng matanda. Tinanong ang paslit. Apo, bakit parang wala kang ganang lumabas ngayon? Ayaw mo bang makipaglaro sa mga kaibigan mo? Ayoko, Lolo. Parang tinatamad kasi kong lumabas. Ewan, hindi ko maintindihan eh. Dito na lang po ako. Ikaw ang bahala. Sige. Ikaw naman, Rigor, anong nakain mo't parang ayaw mong umalis? Masakit yung katawan ko sa nangyari kagabi. Dito na muna ako, baka mamayang hapon na lang ako pupunta ng sabungan. Bahala kayo sa buhay niya. Kung ayaw yung umalis, di ako nga alis. Nagtayuan ang dalawa nang marinig ang sinabi ng matanda. Sasamahan ko na po kayo, Lolo. Ako din po, sasama din ako. O ngayon nagmamadali kayong sumama. Di maganda kayo. Pupunta ako sa ilog. Nagkatinginan ang magpinsan. Nang mga sandaling ito amoy na ni Rigor na may nalalaman ang nakakabatang pinsan. Habang naglalakad papunta sa ilog, panay ang lingon ni Bindoy sa likod. Habang ang kaliwang kamay,
nakahawak sa itak. Hanggang sa nakarating sila sa ilog, wala namang kakaibang naganap. Kitang-kita ni Rigor ang pagiging alerto ni Bindoy, kaya natawa ito. Huwag kang mag-alala. Hindi sasalakay ang mga tikbalang. Teritoryo natin ang ilog. Nag-aalala ako para kay Lolo. Maaari silang sumugod eh. Anumang oras dahil sa ginawa mo. Hindi na naituloy ni Bindoy ang sasabihin. Tinakpan nito ang bibig. Sinasabi ko na nga ba eh. Nakinig ka sa amin kagabi ano? Hindi lang basta nakinig, naroon ako nung patayin mo yung prinsipe na matikbalang. Bakit ka sumunod? Alam mo bang delikadong ginawa mo? Paano kung nakita ka ng tikbalang, di napahamak ka? Hindi naman ako mapapahamak, di ba? Isa pa alam ko naman na hindi mo ko papabayaan. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang tawagin sila ni Tatang Bensyo. Puno na yung lagayan ko at medyo nilalamig na ako. Tara, uwi na tayo. Kinuha ni Rigor ang sakong pinaglagyan ng matanda. Binitbit pa uwi. Ganon din ang kilos sa Bindoy. Panay ang lingon sa magkabilang gilid ng kalsada hanggang sa makauwi ng tahanan. Napansin ni Tatang Bensyo ang hindi pangkaraniwang kilos si Bindoy, kaya kagad niya itong tinawag. Bindoy, ano bang nangyayari sa yung bata ka? Parang kanina ka pa aligaga. Po, wala naman po Lolo. Siguro masakit lang yung tiyan ko. Ganun ba? Bakit hindi ka uminom ng Asyete de Castor? Naku, wag na po, sobrang pait nun eh. Mawawala din po to mamaya. Bahala kang bata ka. O siya, marami pa akong gagawin. Dito ka muna. Magsisilid ako ng mga langis sa lalagyan. Mamaya dadagsa na naman yung magpapahilot. Napatingin si Bindoy kay Rigor, na noon ay nakahiga lang sa duyan habang pinapakinggan ang usapan ng dalawa. Pagsapit ng hapon, dumating ang mga pasyente. Nakaagaw ng atensyon ni Bindoy ang isang may edad na lalaki. Nakasuot ng magarang itim na kasuotan. Maayos na nakasuklay ang buhok. May kasamang malalaking tao na nakasuot ng itim na barong. Pasimpleng lumapit si Bindoy sa mga ito. Pinakiramdaman ng kilos. Biglang nagsalita sa kakaibang lingwahe ang lalaking nakasuot ng magarang damit. Dito na napagtanto ni Bindoy na hindi tao ang mga panauhin. Agad nitong nilapitan si Rigor na noon ay nakabantay lang sa mga mangyayari. Mukhang nandito na ang mga engkanto ah. Alam ko. Humanda ka. Maupo ka dito at ako lalapit sa kanya. Naglakad si Rigor papunta sa kinaroroonan ng mga dayuhang panauhin. Inalok niya ng upuan ang mga ito dahil napakahaba ng pila. Mga kaibigan, maupo muna kayo habang nag-aantay na tawagin. Eto, may mahabang upuan sa bandang likod ko. Ayos lang kami sa bahaging ito. At isa pa, inaantay din namin ang paghupa ng mga tao. May mga bagay kaming dapat talakayin sa Ginoong Manggagamot. Ganun ba? Apo ko ng manggagamot na tinutukoy niyo. Dadaan muna kayo sa akin bago kayo makarating sa kanya. Ikaw pala ang tampalasang pumatay sa anak ko. At ikaw naman ang ama ng walang hiyang tikbalang na yon. Hindi ko akalaing dadalawin niyo ko kagad. Hindi ikaw ang sadya ko. Kahit na gustong gusto na kitang tirisin. Kailangan ko munang kausapin ang matandang manggagamot bago ko magpasya kung anong gagawin sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala dahil hindi kikilos ang hukbo ko hanggat wala akong binibigay na hudyat. Napatingin sa bintana si Rigor. Nakita nito ang napakaraming tikbalang na nakakubli sa mga puno. Napagtanto ng binata na totoo ang sinasabi ng napatay nitong tikbalang. Hindi nga nagbibiro ang anak mo. Siya nga ang prinsipe na matikbalang.
Oo, bagay na dapat isinaalang-alang mo bago mo siya pinatay. Alam ko, wala akong pakialam sa katayuan ng anak mo. O kahit sa'yo eh. Gumawa siya ng kasalanan sa batas ng tao, kaya nararapat lang din sa kanya ang parusang kamatayan. May kasunduan ang mga tao at tikbalang binata. Malinaw na wala kang alam tungkol doon. Kapag nagkasala ang uri namin, kami ang lilitis at magpapataw ng kaukulang parusa. At ang kasunduang yon ang nagtulak sa akin para patayin ang anak mo. Yun din ang gagawin ko kung sakaling magkamali ka ng galaw. Hindi napansin ng tikbalang na may nakaumang napatalim sa kanyang leeg. Halata ang takot sa mga mata dahil ang patalim na nakaumang walang iba kung hindi ang binsol na pumatay sa kanyang anak. Talagang tuso ka. Pero tandaan mo may araw ka din. Sa ngayon hahayaan muna kita. Pero wag mong kakalimutan ang araw na ito. Ito ang simula ng katapusan mo. Simula nang magpasya kung pumatay ng mga engkanto, yun na ang simula ng kamatayan ko. At isa pa, hindi ikaw ang magtatakda nun para sa akin. Ngayon iatras mo mga tauhan mo kung ayaw mong ikaw ang isunod ko na paglamayan ng reyna mo. Tumayo ang lalaki at naglakad palabas ng bahay. Kasunod nito, ang pag-atras ng libo-libong tikbalang sa paligid. Nakahinga ng maluwag si Rigor dahil walang nangyaring labanan. Maraming tao ang mapapahamak. Nagsilbing aral din sa binata ang kaganapan. Kahit papano, naramdaman nito ang hinagpis ng isang amang nawalan ng anak. Bilang tanda ng pagsisisi, tuwing Biyernes ng gabi, nag-aalay ito ng bulaklak sa mismong puno ng duhat kung saan niya napatay ang tikbalang. Alam ni Rigor, sa tuwing ginagawa niya ang pag-aalay, libo-libong tikbalang ang nagbabantay sa kanya. Alam niya rin sa kanyang sarili na nagkaroon na ng pag-uusap si Mang Bencio, pati na rin ang hari ng mga tikbalang tungkol sa kaganapan. Mas piniling ayusin ng dalawang panig ang problema kaysa dagdagan pa ang mga mamamatay sa magkabilang panig. At ang ginawa naman ni Rigor, ang pag-aalay ng bulaklak tuwing Biyernes ay sapat na rin para sa hari ng mga tikbalang upang bigyan ng respeto ang kamatayan nito. Alam ng tikbalang sa kanilang sarili na malaki ang kasalanan na nagawa ng kanilang kalahi. Ang tanging hangad lamang, magbago ang pag-uugali ni Rigor bilang kilalang mamamatay ng mga tikbalang papunta sa pagiging mahinahon, patas na manunugis, ngunit kinakatakutan. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ni Rigor o mas kilala sa katawagan na mamamatay tikbalang.